Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan para sa isa na namang reaction video at yan ay pag-uusapan natin ang balitang ating nasagap mula sa channel ni Melv's Castle. Alright, so adjust lang natin yung ating camera. At ito na nga mga babayan, no, barko ng China na butas, no? Ayan, at pinagtatawanan ngayon sa social media, no, na kung saan yung barko mismo, no, ng China Coast Guard nabutas mga kababayan, no. Imagine nyo. So ibig sabihin lang na hindi ganoon katibay talaga yung mga gawang China mga kababayan dahil ultimong kanilang barko, no, na ginagamit, no, sa kanilang operasyon diyan po sa South China Sea o sa West Philippine Sea mahinang klase. Yan na nga ba yung sinasabi natin di ba? Okay, so yan, no, bago natin umpisahan huwag niyo po muna kakalimutan paki-like ang ating video para mas ma-suggest ito ni YouTube at mas maraming makapanood. At syempre, don't forget to subscribe, comment dyan sa comment section at pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Iyak ang China sa balitang ito. Pinagtatawanan kasi sa social media ang China Coast Guard. Bakit? Sa litratong kuhang malapitan, butas at bahagyang nawasak ang barko ng China Coast Guard. Diba? Ito ay katunayan lamang, no, na ang mga barko ng China at ang mga ginagamit nilang yan mga mahihinang klase. Yung mga materyales, mga kababayan. No, ano pa bang aasahan natin, no, pagka sinabi natin China made? Okay, so dito, no, makikita natin mga babayan na talagang nagpapakita lang sila ng marami. No, yung quantity lang, no, over quality, walang quality talaga. Sarili na nila yan, ginagamit na nila ang sarili nila, no, mga kababayan, no, pang patrolya, no, Coast Guard ng China, no, imagine ninyo yun, ganun kahinang klase yung kanilang gawa, no. Kaya pala malakas ang loob, no, na ipangbangga para konting bangga lang masisira at may dahilan na sila. Mahirap palang dumikit dyan sa mga barko ng China, mga kababayan. Imagine ninyo, konting dikit lang, konting bangga lang, wasak agad yung kanilang ginagamit na barko. Diba? Magmumulan pa ng malaking gulo yan kasi sasabihin nila nawasak yung barko nila, nasira yung barko nila. Sisisihin na naman nila, no, yung Pilipinas, no, dahil magkakaroon na sila ngayon, no, ng dahilan, no, dahil nga nabangga ng Pilipinas yung barko nila dahil sa kagagawa nila na dangerous maneuver, no, at panghaharang nila, no, nakikita naman natin sa mga video yan at pag nasira yung barko nila, may dahilan na sila na maggumawa ng isang malaking hakbang. Pero kung titignan natin, mahinang klase pala talaga yung mga barko ng China. Ano, yan yung sinasabi natin. Noon pa sinasabi natin, no, na marami silang barko. No, ang tanong, matibay ba yung kanilang barko? Okay? So ano lang yan, marami lang, no, pampatakot lang yan, di ba, sa buong mundo. Marami kaming naval fleet, no, isa kami sa may pinakamaraming naval fleet, no. Pero yung tanong dyan, matibay ba yung naval fleet ninyo? Hindi kagaya ng mga barko ng Japan, ng Amerika, no, nagawa po ng South Korea, talagang mga world class quality po, no, matitibay, no, yung mga barko nila. Samantalang yung mga barko nagawa sa China, lata lang ata ito. Madaling mayupi, madaling masira. Literal na made in China ang barko nyo. Niwala man lang katibay-tibay. Samantalang ang barko ng Philippine Coast Guard na nagmula sa Japan, hindi man lang masira-sira kahit ilang beses pang pagbabanggain ng China Coast Guard. Di lang yan ang pinoproblema ng China, kundi muli na namang binigyan diin ni US President Joe Biden ang commitment nitong ipaglaban ng Pilipinas pag nagkagyera sa West Philippine Sea. So papaano na China? Bye-bye na ba West Philippine Sea? At tanggapin nyo nang kahit kailan ay hindi mapapa sa inyo ang aming teritoryo. Pero kung ipipilit ng China ng nakawin to, gyera ang pinakasolusyon nyong mga Chinese. Pero lalaban ba kayo? O nabahag na ang mga buntot nyo? I want to be clear. The United States Defense commitments to Japan
and to the Philippines are ironclad. Ayan mga kababayan US President Biden na po nagsabi na yung kanilang pakikipag-ugnayan dito sa Japan at Pilipinas at yung relasyon po ay ironclad so ganun po katibay yung relasyon ng Japan at Pilipinas at ng US mga kababayan, di ba? So talaga namang pag nagkaroon ng problema diyan sa West Philippine Sea ang Pilipinas o ang Japan ay nandiyan dyan ang Amerika para tumulong at sumuporta. Hindi lang po sa bansang Japan mga kababayan. At ang isa din po sa sinusuportahan ng US is yung Taiwan at yung South Korea. Kaya nga po galit na galit yung China sa Amerika dahil talagang napakarami na itong kaalyado kumpara sa kanila na piling-pili lang ng kanilang kaalyado. Okay? So, yung isang bansa na dating kasama sa Axis, ngayon nasa Allied Forces na, mga kababayan. At yan po ay ang Japan. At makikita natin na mas gusto na ng Japan ngayon ang kapayapaan. Kabaliktaran naman sa ginagawa ng China ngayon. Di ba? Na after ng ilang dekada, nagpalakas sila ng kanilang puwersa. At tila ang gusto nila ngayon manakop ng kalupaan, ng karagatan sa pamamagitan ng magpe-flex ng kanilang lakas o puwersa o dami ng kanilang mga arsenal, di ba? Yung mga barko, eroplano, Pero ang tanong diyan matibay ba yung kanilang mga gamit? Okay? At wala silang sariling technology mga babayan at nababalitaan din natin sa international news na kung saan merong mga pagtatangkang panghahak ng mga files dito sa Amerika, especially ng mga files ng mga eroplano kung paano ginagawa. So nakikita nilang mga nanghahak o mga hackers ay galing po diyan sa China. Okay? Ganun po sila kadesperado mga babayan. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft vessels or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. So ayan any attack sa ating mga hukbong sandatahan armed attack mga kababayan ay mag-e-invoke ng Mutual Defense Treaty ng Amerika at ng Pilipinas at sigurado talagang napakalaking gera nito mga babayan. Ayaw man natin, ayaw natin mangyari yan. Kaya nga po peaceful resolution o solution ang ginagawa ng ating bansa para hindi tumaas ang tensyon. Pero nakikita natin na nagpapataas ng tensyon talaga sa West Philippine Sea o nagpapalaki ng problema dyan ang bansang China. Diba? So nakikita natin sa kanilang mga aksyon. Diba? Kaya naman marami mga bansa talaga yung nagagalit po sa ginagawa ng China. May mas malaki pang problemahin ang China. Kinakabahan sa balitang magpapasok ng ballistic missile ang US sa kaalyado nitong bansa, tulad ng Pilipinas at Japan. Dito muling nakikiusap ang China at nagmamakaawa, itigil na daw ang paghamon ng giyera sa West Philippine Sea. Bakit China? Sobrang kinikilabutan na ba kayo? 方坚决反对，绝不接受。中国奉行不首先使用核武器政策，承诺不对无核武器国家和无核武器区使用核武器，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，不参加任何形式的军备竞赛。任何国家只要不对 hindi sila involved sa arms race mga babayan, pero isa sila sa may pinakamalaking naval fleet. So kabaligtaran ng kanilang sinasabi, hindi sila involved sa arms race. So unahan sa pagpaparami ng mga sandatahan, hukbong sandatahan. Pero nakikita natin isa sila sa may pinakamaraming naval force dito sa buong mundo. O baka number 1 na nga sila mga kababayan 'Di ba? Sila yung may pinakamalaking naval fleet sa buong mundo. At isa sa may pinakamaraming armed forces kasundaluhan sa buong mundo, pero hindi sila ayaw daw nila hindi sila engaged in any forms of arms race mga babae. So nagre-react sila doon po sa mga missile defense system na ilalagay sa Pilipinas
Pero wala naman silang karapatan na sitahin, no, kung ano yung gagawin ng Pilipinas at Amerika, di ba? Pero yung China masyado nagre-react, nag-OA sila. Natatakot kasi sila na yung mga missile na yun ay gagamitin laban sa kanila. 任何国家只要不对中国使用核武器，就不应该感到中国核武器的威胁。美国拥有世界最大、最先进的核武库，为别国量身定制核威慑，投入巨资升级三位一体核力量，在军控领域大肆毁约退军，强化北约核联盟，扩大与盟国的先进军事技术合作。日本作为核爆受害者，非但不要求美国核裁军，反而倚仗美国的核保护伞，发展先进导弹攻防能力，配合美战略力量前沿部署。 Okay, so dito binanatan pa nila, no, yung Japan, no, mga babayan, na kung saan dating araw, no, ang Japan pinaluhod ng Amerika, no, gamit ang nuclear weapon, no. Pero ngayon, no, ang Japan kasama na, no, dito sa Amerika, no, din doon po sa mga nagiging ano tawag natin dito, nagde-develop ng mga nuclear weapon, no? At binanatan pa nila dito ang Japan. Well, karapatan ng Japan 'yon, no? Nagawin nila 'yon, at karapatan din naman ng China kung ano yung gusto nilang gawin, di ba? So, yun ang problema sa China, mga babayan. Ang dami nilang sinisilip, no, sa ginagawa ng mga bansa na kaalyado ng Amerika, pero yung ginagawa nila, hindi nila nakikita. Okay? 这相关消极举动破坏了全球和地区的战略平衡与稳定，阻碍了国际军控裁军进程，扰乱了地区和平与安宁。国际社会有理由对此感到严重。 Okay, so sa mga ginagawa daw na to, no, dito sa ng Amerika, sa Japan, sa Pilipinas, no, nakakasira daw ito, no, ng kapayapaan. Diba? So may strongly concerned daw sila doon sa ano, international community has reason to be strongly concerned about this, no? At yun nga sinasabi nila, dapat yung international community parang maalarma, no, doon sa ginagawa ng Amerika, Japan, Pilipinas at sa mga kaalyadong bansa nito. No? Natatakot sila. Actually, sila lang yung natatakot sa ginagawa na yan dahil nga yan anytime o possibilities na pwedeng gamitin talaga laban sa kanila. 正人者必先正己，美日应当反躬自省，端正态度，停止破坏国际核裁军与核不扩散体系，切实降低核武器在国家和集体安全政策中的作用，给国际社会一个负责任的教育。 Alright, so yung mga kababayan, no, nakikita natin na nangangatag ang tuhod ng China sa mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, o dito sa Pilipinas, doon sa trilateral meeting, no, summit, no, ng Pilipinas, US at Japan. Di ba mga kababayan, at darating yung time na maraming bansa, no, ang sasama dyan sa mga ganyang klaseng summit na kung saan magsasama-sama yan, no, at lalabanan ng China. Ayan yung kinakatakot nila, yung malaking puwersa yung na kanilang babanggain at kakaharapin in the near future. Diba? So, yan. Ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe. Like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.